Your love and kindness
Yes, Lord God, patuloy pa salamat Panginoon sa hapon na ito. Pati kami, Lord, na masamang panahon, pero hindi po ito naging hadlang upang matuloy ang gawain na ito para sa inyo. At dahil ito, Panginoon, pinupunin ka namin at pinasasalamat namin. The Christian is loving God and neighbor. Loving God with all your heart, with all your mind and soul, with all your strength. Talk number 5. The Christian family. God's plan for the family. God has extended the family for the transmission of life. The family is the place for teaching children and training leaders. The family is the domestic church. Sabi nito, why God plan for family is not happening. God has lost His central place in the family. The family itself is losing its importance. The family is under attack by evil for us. Ano ang gagawin natin? Sabi dito, eat together, pray together, and love one another. Okay? Sabi dito, bilang tayo Kristiyanong pamilya, tayo dapat nagbibigay ng magandang sampol sa ating mga anak. Magandang pag-ugali at may takot sa Diyos. Ayan. Okay. Pakilala na po natin ang ating mahal na speaker para sa talk number 6. Empowered by the Holy Spirit. Okay. Sabi. God is love. This love shared between God the Father and His beloved Son Jesus is the Holy Spirit. He is the third person of the Holy Trinity, oftentimes represented as a dove, as water, or as tongues of fire. The dove represents the Spirit that comes down on us and continuously purifies our hearts. The water signifies fruitfulness of life given by the Holy Spirit, while fire symbolizes the Holy Spirit's transforming energy and renewing action. The Holy Spirit gives us the graces that we need to live our lives as Christians. The Holy Spirit enlightens the mind and gives us a deeper understanding of God and the mysteries of our faith. It also strengthens our desire to love, honor, and serve God. We celebrate the Holy Spirit at Pentecost. Pentecost is the feast known as the birthday of our Catholic Church. The word Pentecost is derived from the Greek word Pentekoste, meaning 50, signifying 50 days after Jesus' death and resurrection. Pentecost is the fulfillment of Christ's promise to the apostles before He ascended to heaven. In the Gospel of John, He promised that God the Father will send the Holy Spirit to teach and to remind the apostles of everything that Jesus told them, so they should not be afraid. In the Gospel of Luke, Jesus also promised that the apostles will be His witnesses, and they shall be clothed with power from on high. So if Pentecost is the fulfillment of Jesus' promise, then what did happen at Pentecost? After Jesus ascended to heaven, Mother Mary, the apostles, and the first followers of Jesus were gathered together in the upper room. Then suddenly there came from the sky a noise and a strong driving wind, and tongues of fire came to rest on each one of them. They were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in different languages. Now there were devout Jews from every nation staying in Jerusalem at that time. These people ran over to see what all the noise was about, and were surprised to hear that their own languages were being spoken. They were so amazed that they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each one of us hear them in our own native language?" Then Peter stood up and explained that what they were experiencing is an outpouring of the Holy Spirit. He then proceeded to proclaim who Jesus was, that He is the Savior who was crucified, died, and was raised from the dead. He called on the crowd to repent and turn to Jesus for salvation. At that moment, there were 3,000 people, who then came to believe and were baptized on that same day. From then on, by the power of the Holy Spirit, the disciples began to go to other nations to
proclaim the message of Jesus. Just like the early disciples, we too shall continuously be renewed, transformed, and empowered from our baptism to the Holy Spirit's fuller release in our confirmation to our everyday life and the graces received in, through, and by the power of the Holy Spirit. Okay? Sobrang excited ko ipakilala yung speaker natin. Nakalimutan ko yung video. Okay, pakilala na po natin ang ating mahal na speaker para sa talk number 6, Empowered by the Holy Spirit. Sila ay nagtapos ng kanilang CLP or Christian Life Program noong taong 2012. 13 years na po sila dito sa community ng Focus for Christ. 13 years na rin po sila married ng kanyang sister wife. Ang kanyang sister wife ay si Sister She Alpay. May dalawa po silang anak, isang lalaki at isang babae. Sila po ay taga Alta Vida, San Rafael State, San Roque, San Rafael, Bulacan. O ito, layo no? Bulacan pa, nanggaling si brother. So, kailangan present of mind po tayo kasi may sakit na nga, malayo pa nanggaling nga. Ang current service po nila ay PFO Sector Coordinator, Bulacan North. Palakpakan po natin si Brother J.R. Alpay. Magandang hapon po! Parang conference talaga lagi. Kaya namin siguro eh. Magandang hapon po mga kapatid. Pasensya na po kayo sa akin. Alam niyo po, kung nakita niyo ako nung Biyernes, maaawa po kayo at sasabihin yung papalitan na po namin kayo. Pero si sister, pero sabi ko nga nung napakasama po ng pakiramdam ko, talagang nagkasakit, talagang nagkasakit. Talagang sabi ko nga hindi ko naranasan yung gano'n simula nung panahon ng COVID, no? Yung COVID, di man talagang kala mo, ano tawag mo doon, yung mataas na, di ba? Medyo maghahang din po ako ngayon, parang computer, dahil nga medyo nag-recover pa lang. Kahapon po, medyo pagising ko, sabi ko, makakaya mo na. Umaga pa lang. Sabi ni Sister Shep, i-cancel mo na. Dahil una, magbabiyahe, taga Bulacan po kami. Pero matagal po kami dito nakatira, sa Montalban. Hindi lang po. Kung magsalita po ako ngayon, parang po akong hindi na taga rito. Pero hindi po talaga ako taga Bulacan. Manggagaya lang po ako ng paraan ng pagsasalita. Dumaan din po ako sa salitang, yung uso sa ate. Di ba ate? Dito sa libot, ate. Dumaan din po ako doon. Ngayon po, hindi ko na ginagamit yun. Wala pong ate sa Bulacan. Doon ay Eka. Sabi Eka, hindi ganito. Manggagaya po ako Pasensya na po kayo. Tumatagad po kami tumira dito, 2005. Dito na po sa may San Isidro. Yan, sa San Isidro. Sa Eastwood. Sa Eastwood. Umalis lang po kami ng 2015. Yan. So after 10 years, nagsasalita na po parang taga Bulacan. Ang talaga pong taga Bulacan ay yung aking mahal na asawa na papakilala ko po ngayon, si Sister She Alpay. Siya po ang talagang katulong ng Panginoon na nakikita kong gano'ng kalulos-lulos ang sitwasyon na pinagdaanan ko. Yung ulo na ginagano ko na po yung ulo ko sa kamay. Gusto ko lang makatulog pag nagising ako. Galit na galit ako. Kasi nga, mararamdaman ko na naman yung sakit ng ulo. Gusto ko, ano bang ginawa ko? 2 araw po ako hindi nakapasok sa trabaho. At kung bakit pa si Sister talagang gusto ng huwag akong tumuloy ngayon. Bukas po, ako gabi at papuntang Ilocos. Kaya po bukas talagang aalis. Mamaya pagkatapos lang po nito, uuwi kami. Kukunin ko po yung aking mga anak dun sa ating nanay din sa Eastwood.
Tapos pag uwi doon, pag-i-empake na naman ako ni sister, at ang uwi ko na po, Biyernes. Alis po ako bukas, uwi ako Biyernes na. So talagang, kung sa totoong buhay, ang sabi ko kahapon, malaki na rin yung temptation. Ano ba naman hindi nila ako maintindihan? Pare-pares na mapapakain tao lang. Hindi ba? Tao lang. Sabi ko, hindi. Sige. Pahinga. Mamaya-maya, mga badalas 4, hapon na. Dahil hindi natin sinabi, hindi mo na pwede nga akong ipagpalit. Nakakahiya. Tsaka ito ako, gawain ng Panginoon. Amen? Ako, pag gawain niya ng Panginoon, sino ba nga akong magbibigay ng lakas? Sino ba nga akong mapapagaling? Sino ba nga akong magliligtas? Sino? Panginoon! Ito yun? Sige ka ako. Kanina, sakay ko sa sasakyan, paalis kami. Alas 12. Drive, Hinapakan ko lang yung driver. Nahihilo na ako. Patay na. Malayo pa yan. 80 kilometers pa kami yung bibiyahin ko. Pero awa ng Diyos andito. Bakit? Kasi sino magliligtas? Panginoon! Di ba? Palagpak natin yung Panginoon. Kung bakit naman ko pilit sila ng pilit akong ano yan, hindi ko rin po, ako po tuwa. Kasi nakakabalik ako nakakadalaw pa po ako sa mother ko. Kasi po kailan po ko rin nabalik sa Montalban. Siguro 3 months ago na po. Dahil nga, busy. Hindi busy po sa trabaho, busy sa couples, busy sa pamilya. Kasi ganun di ba? Ganun tayo. Pero hindi naman tungkol sa akin ang araw na to. Napakaganda po nung lagi nila, pag kami napupunta dito, parang naisip ko, Lord, bakit ba ako pinadala mo sa ibang lupalo? Bakit ba hindi na lang dito? Sumuntang ba? Dito ako nagsimula, dito ko po nakilala ang community ng Couples for Christ. 2008, ako po ay sumali sa CLP, kagaya niyo, pero hindi pa po ako, wala pa po akong asawa. Kami po ay pares pang single ni Sister Shea. Nauna po siya sa akin. Doon ko lang po nakilala ang Panginoon sa pamagitan din ng Couples for Singles for Christ pa. Taong 2012, kami po yung kinasal at naging membro ng Couples for Christ. Galing Sister. Sister Leonie, meron din po ako kasama doon sa amin, Sister Leonie rin. Leader na yun. Ibig sabihin, magiging leader ka rin. Hallelujah. Di ba? Nung nakilala ko, nalaman ko na wala nang hituan yun. Kaya lang po kami nalipat doon, dahil nga po mahirap tumira dito, wala po kami makukuha na kasama sa bahay, paras po kami tatrabaho. Dahil yung kung kanyang mga magulang, yung sister, taga roon, pwede mag-iwig. Ginagamit ba natin yan sa Rizal? Hindi uso na. Sa Bulacan, mag-iiwig ka ng bata. Mag-aalaga. Hindi na. Marami na akong bagong salita na yan. Hindi nyo na alam. Hindi ko rin alam yan. Hanggang di pa ako nakakatira sa Bulacan na yan. Dati, alam ko lang yung mag-alaga. Kaya po kami nakatira. At ang una kong tanong, Mami, may couples ba dyan? Sabi na may couples. Yung magulang ko, may cluster di ba? Sige lumipat tayo dyan. Kaya lang kami lumipat. Kaya po hanggang ngayon, ako pa rin naglilingkod sa Couples for Christ. Ngayon, ano ba pag-uusapan? Ito pala yung talk natin. Empowered by the Spirit. Napakaganda. Isa sa pinakamaganda na to. Alam niyo ba na kapag kayo nakatapos ngayon, parang graduate na kayo? Pero kapag na-miss mo yung talk 7 at talk 8, parang graduate, pero hindi mo na kuha yung card mo. So, kailangan mo pa rin umaten. Di ba? Pero kapag na-miss mo to, naku, mahiraraos pa sa susunod. Bakit? Ano bang mayroon sa talk na to? Ito yung parang pinakarurok, di ba? Ng buong Christian Life Program, kumbaga sa pag-akyat sa bundok. Hindi naman natatapos yung pag-akyat sa bundok sa pag narating mo yung tuktok, tama? Pag diba narating mo kunyari yung tuktok ng, ano ba inaating na bundok po dito? Wawa! Hindi ba dam lang yan? Inaakyat din po ba
Binyagan, very good. Ha? Sabi nung bata ka pa, kung naalala niyo pa, binyagan kayo? Hindi! Dapat lang. Kaya nga kayo merong ninong, ninang, at saka mga magulang. Di ba? Binubuhusan ka ng tubig. Oh, tanggapin mo ngayon ang Espiritu ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Natanggal na ang original sin. Oh, di ba naalala niyo yan? Yun ang punto na natanggap niyo. Natanggap natin ang Holy Spirit. Ayun. Para saan pa to? Ha? Para saan pa to? Oh, may pangalawa pa. Ha? Anong ginawa sa'yo? Nung ikaw ay kumpilan, ha? Sino dito na kumpilan na? Tara. Pwede magtaas ang kamay kahit mo na magkano. O, anong kinumpila? Anong ginawa sa ito? Sino nagkumpel? Sino? Obispo. Si Father lang. Si Father. Minsan obispo. Madalas dapat obispo. Lalo pag piyesta. Diba? Pag piyesta. Pag kinukumpilan, anong ginagawa ng pare o ng obispo? Hindi ginagawa yan. Ay, hindi kayo nakumpilan. Ang Catholicism. Pinayaw ka na. Ababa, binubos na ko lang. Tinatanong ko mga kayo ha? Anong ginawa? Anong ginawa ng pare? O kaya ang obispo? Ayun, sabi ni sister. Banayad? Ano ang tawag na? Tampan?
Ha? Ano sabi ko sa kwento? Bumaba yung espiritu, pwedeng kalapate, pwedeng liwanag, pwedeng hangin, pwedeng bolang apoy. Yun yung nangyari sa mga disipulo. In the form of fire. Tapos, ang nangyari sa kanila? Nagsalita ng mga bagay ng mga salita na hindi naman nila sinasalita. Hindi ba? For example, tayo lahat Tagalog lang alam natin. Di ba lang ang tono ko? Di ba? Nagsalita namin, nagsalita ng waray, nagsalita ng Chapacano, Cebuano, Ilocano. At paano nangyari yun? Hindi naman niya alam yun eh. Hindi naman niya alam. Bakit nangyari yun? Because of the power of the Holy Spirit. Ano ang sinasabi? Praises? No? Puro papuri sa Panginoon. Nagpupuri ka lang sa Panginoon. Yun. Yun ang nangyari sa mga apostoles. At yun ang gusto natin mangyari sa atin bilang isang komunidad. Di ba? Ay, may next ba to? Hindi. Ako na lang. Para hindi ka na mahirapan, Kristen. Baka nga ako matapos tayo sa first slide eh. Ha? Yan! Ganyan yung iba kanina habang nag-worship. Agad. Kailangan ko lang itong tapusin. Kakalihan mo gusto nagpasok sa akin. Baka hindi na ako pakutawin. Ha? Ha? Baka sa susunod na birthday na alam niyo yung ibitayan ako. Ha? Hindi ba? Sabi Christian today looks weak, lifeless, lacks power, lacks effectiveness, lulugo. Hindi kumain ng sinabawang gulay. Hindi ba? Yun eh. Ano ba? Dati ganyan. Masigla ang mga Kristiyano. Ano ang source? Holy Spirit. Meron na tayo eh. Meron na tayo Holy Spirit. Pero bakit hindi ganon ang ating pakiramdam? Bakit kailangan kuryente tayo? Ha? Yun ang kailangan natin matutunan. Bakit natin gusto na magawa yun kasama ng Espiritu Santo? Ha? Empowerment of the Holy Spirit. Why? Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is our God, the third person in the Holy Trinity. No, matagal din na namin yung explanation ng Holy Trinity. Hindi naman to catechism lesson. Pero, ano ba ang pinakamagandang representation? Isang electric pan na tatlo, di ba? Isang electric pan, pero 3 persons. God the Father, God the Son, and God the Spirit. Pag napingas ng isa, hindi na tatakbo. Hindi na tatakbo yun. Magwawala yun. Mag-urumentado yun. Hindi na uubra. No, ganun din ang Espiritu Santo. To believe in the Holy Spirit is to profess that the Holy Spirit is one. No? Walang mas mataas ang Ama, mas mataas ang Anak. Walang ganon. Lahat sila pantay-pantay ng pagka-Diyos mula sa iisang pagkalikha. The Holy Spirit is the Lord and the giver of life. Ano yung sabihin nun? Nung nilikha ng Diyos, no, ang lahat ng nilalang sa mundo, kasama sila Eva at Adan. Pang-ilang araw nilikha si Eva at Adan? Ang 7? Hindi may pang-7 araw may nagpahinga na si Bag-anak. Pang-ilan? Pang-6. Di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Hiningahan niya si Eva at si Adan. Ano yung hininga? You say, ruwa. Sabi mo, ruwa. Lakas pa. Ruwa. Hindi, ruwa. Ha? Ruwa. Harap ka sa asawa mo. Ha? Sabi mo, ruwa. Ha? Ano ibig sabihin na? Robert, naman naman kami. Hindi. Hindi, it's a Greek word that means breath of life. Wow. Hiningang nagbibigay. Buhay. Ano yun? Holy Spirit. So
Subukan mo. Sound? Tulog kayo, di ba? Kising ka muna. Kita mo siya. Ba! Huwag lagi kayo! Ay, effective! Hindi ba? Pag sabihin na, toothbrush ka. Bakit ito? Ha? Ruwa! Ha? Yun yun, the Holy Spirit is the Lord and the giver of life. Kaya kami buhay ngayon. Kaya yung mga Red Cross, yung nag-first aid, hindi ba? Paano gagawin CPR? Oh, tatakpa mo. Oh, binibigyan mo yung hangin na yan. Simpleng hangin lang. But with the Holy Spirit, it's life-giving breath. Ha? Again, you say, ruwak. Ayan. Wala kalimutan na. Importante yun. Holy Spirit yun eh. Ha? Napaka-importante. Oh, ano pa? Sino pa ang Holy Spirit? The Paraclete. Ano ba yung Paraclete? Ha? Maraming ibig sabihin yan. Yan. Paraclete means to exhort. Para palakas na loob. Ha? As a guide, gabay, kaibigan, tagapagtanggol, tigapag-aliw, ano helper? Ano sa Tagalog ng helper? Katulog. Ano ba magandang Tagalog? Ha? Kaagapay! Galing ni sister. Advocate. Ano ba? Parang ano yan eh. Hindi hirap mag-Tagalog. Susot. Hirap. Comforter. Higaan. Ay, hindi pala. Ano ba comforter? Tigapan? Alo. Oh, yun. Alo, lalim. Oo, tigapag-alo. Ang dami! Pero, sino ba ang Espiritu Santo para sa atin? Kunyari, meron kang problemang mabigat. Sino dito nagkaroon ng problemang mabigat? Nasa ka man. Nilipat na uli sana, hindi pa nagkakaroon ng problemang mabigat eh. Ayan, meron na! Hindi ba? Pag nagkaroon ka ng problemang mabigat, para kung pag-ising mo pa lang, hanggang pagtulog mo, nandun, kunyari, sakit sa pamilya. Di ba? Hindi mo naman basta sa isang iglap eh, mapapawala yan eh. Oh, ano pa? Pera. Hindi naman sa isang iglap eh, may pera ka. Oh. Kunyari eh, nagka-disgrasya. May mga problema na ang hirap sa loob. Paano gagawin mo? Minsan, kahit anong gawin mo, wala, hindi mo masolve. Ginawa mo na lahat ng kakayanan mo. Ano gagawin mo? You resign. Ano yung sabihin you resign? Suko na ako. Suko na ako. Ano gagawin mo? Magdadasal ka na. Yan, magdadasal ka na. Isa, lalak mo pa yun, pinto. Yan, yan. Pero ito ba, no? Yung naglalak ng pinto. Kaya, dahil walang lock, sa siyang na lang. O sa siyang na magdadasal. Nasa doon ka na, tagal sa siyang. Ha? Hindi ka ba tinitip eh? Yung pala nagdadasal. Sobrang dasal kung iyak ka na nag-iyak. Ha? Iyak ka na iyak. Naghahalo na yun. Sipon. Luha. Natikbang mo pa. Natapos. Anong pakiramdam? Gaan. Gaan? Salita na gaan. Para kang success. Ha? Nasolve ba? Nasolve ba nung nagdasal ka? Hindi. Hindi pa. Hindi pa. Pero ano pakiramdam mo? Kasi alam mo, meron na Panginoon na tutulong sa'yo. Amen? Sino yun? Holy Spirit. Niyakap ka. Kahit wala kang nakikita, pinakinggan ka. Pinaramdam niya sa'yo na bawat salita mo may nakikinig. Na tila meron yumayanap sa'yo, may tumatapik sa'yo, may nagsasabi sa'yo, tutulungan kita. Wala namang bumulong. May bumulong ba? Kasi pag meron, i-report natin agad sa Vatican. Milagro yan. Baka maging santo. Hindi ba? Wala. But the Holy Spirit, the Paraclete, siya ang Diyos na nagparamdam sa iyo ng
dito, tutulungan kita. Di ba? That's the Holy Spirit. We normally forget, no? We call to Jesus all the time. But let us always be reminded of the presence of the Holy Spirit. No, siya ang Diyos na kasama natin ngayon. Yung Diyos na kasama natin. So, what else? When we receive the Holy Spirit, ano ang mga nakukuha natin? Una, union with God. No? Ano yung sabihin union with God? Pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Para kang nagkakaroon ng bagong relasyon sa Panginoon, sa Diyos Ama. Malalim at very personal. No, I remember when I first met the Lord in Singles for Christ. Dito pa kami nakatira doon sa Eastwood. Ano? Sa Eastwood. Halos lahat naman tayo, di ba? Pero doon parang katabi mo na yung bundok parang katabi mo na yung bundok. Ngayon, tuwing sisilip ako doon sa umaga, no? Bubuksan ko yung bintana namin maliit. Wow, Lord! Napakaganda! Napakaganda ng umagang inanda mo para sa akin! Oh, sinasabi niyo ba yun? Yan sinasabi, di ba? Kasi punong-puno ako ng ligaya. Sabi ko, saan ko pala nang pakilala ang Panginoon? Tatrabaho na ako, sige na ako Di sasakay ngayon ako ng patok na napakatahimik ng sounds. Yan, yun ba yung rock? Tapos kapag may pumaray, o ano pang gagawin, di ba? Tapos yung bass, talaga mamtitip mo habang ako nagigipag, di ba natapos sa 12 labing anim kayo magkakasya di ba? Ganun natin siya natin dito bisik-bisik ka. Kahit gano'n gumalaw ng gano'n yan, abanda sa lahat. Thank you! Panginoon, sa araw na ito, napakaganda. Kahit tumatagak ka. Wala pa akong pabali sa FX din. Ano pala ito, medyo kalaban mo mayaman na yun. Wala pa akong maraming pamasahe. Pero kahit gaano kagulo ang nangyayari sa paligid mo, wala kang pake. Hindi ba? Buhay na buhay ang relasyon mo, yung pagdarasal mo, yung kaligayahan na nararamdaman mo, walang kinalaman yung kabuluhan sa mundo. Bakit? May bagong kang relasyon sa Panginoon. You found a new relationship. Di ba? Parang nung nililigawan ka, niligawan mo ba nung matagal siya gano'ng matagal? 1 year. Wow! Sabi niya sa kamo. Hindi ba? Nung finally sinagot siya, ang sarap! Kahit wala nangyayari, wala ko kayo. Hindi ba ganun yan Hindi ba? Enjoy na. Kahit wala kang kinakain. Baka natatawa ka pa mag-isa Hindi ba? Ganun yun. Union with God. Yun ang nararamdaman mo kasi no matter how miserable your life is, at gano'ng karaming problema mo, you know that there's a God who will fight for you. Amen? You know that the Holy Spirit will take care of you no matter what situation you're in. Yun, ganun kasana. No? Una pa lang yan. Ano pa? Yun pa. A new nature. Yun ang isa sa pinakaganda. Bago nangyari itong araw na ito, hinihingal. Masyado ko rin extra. Ang nabiling mabalik na yung sakit ito. Matay lang ko. Kasi pag hindi ako ganito, huwag na lang po ako mag-talk. Pag hindi ako ginodo lahat. Anyway, ano na yung pag-usapan natin? Ano yun? New nature. Yun. Bago po itong araw na to, sigurado ako kayo po ay nag-umpisa. Sino po dito nag-umpisa? Taas ang kamay. Praise the Lord. New nature, perfectly captured by our confession.
kanta. Hindi ko po alam kung nakanta na nyo na. Kasi masyado magaling po yung music ninyo kung advance na kanta nyo. May kanta yan. Create in me a clean heart. Kinanta nyo na po. Dito, kaya kinanta na sa CLP. Ay, tuturo ko na. Ha? Put a new and bright spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Ang ganda. Binubuhay ka ulit ng Espiritu. Binibigyan ka ng bagong pagkakataon. Hindi ba? Na parang, Lord, just give me a new spirit. And brothers and sisters, you don't always, I'm not saying you don't have to, you don't always have to wait for a confession to ask the Lord for a new spirit. Diba? You can. No? But it's always good to do confession. Kasi yung talaga parang permanent cleansing sa iyo. But you can always, in your prayer, ask the Lord for forgiveness. Diba, every now and then, meron tayong mga kasalanan. Kang naliligo. Sino dito ang naliligo araw-araw? Mukha mo na ako dalawang beses pa. Diba? Meron pa makakilala, hindi nakakatulog ng hindi bago maligo. Diba? Because ganyan tayo eh. Hindi ba nilinisin mo eh? The Holy Spirit gives us that opportunity. Nagkamali ka. Lord, give me the Spirit, but cleanse me. Na meron pa isang maganda, refiner's fire. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy. Diba? Why is that beautiful, brothers and sisters? Refiner's fire. Ano ba sa Tagalog nun? Parang, isipin mo yung espada. No? Espada o kaya ano. Dinadarang mo sa napakainit na apoy para matunaw. Kaya pag natunaw yan, ano ba ginagawa nila? Tinatanggal mo yung impurities. Kunyari, gusto mong maging pure gold yan. Hindi pure gold na supermarket dito. Ha? Puro ginto. Sino dito yung gusto pag bumili ng ginto may kasama tanso? Hindi, di ba? Grabe ka naman, bro. Mahal magkakaginto ngayon. Mahal. 7,000. Mahal, di ba? Sino gusto pag bumili dito? Di ba gusto mo puro? Puro yan eh. And that's what the Lord is doing to us. Now, if we ask for the Spirit, minsan, for you to have a new nature, hindi pwede all good. Minsan dumadaan ka sa konting sakit. Lord, aray. Lord, nagsisiyan na ako, aray. Bakit naman may ganito pa? Bakit nagkaroon ka ng sakit? Bakit nagkaroon ka naubusan ako ng pera? Bakit nag-away kami? Bakit nawalan ako ng ganito? May problema. Bakit? You're being purified by the Lord. Kapag ang paraiso, hindi lang yan puro ganda. Hindi lang yan puro ganda. Meron din paghihirap. Meron din sakripisyo. No? And the Lord is doing the Holy Spirit through its being a refiner's fire. It's doing that to us. And finally, the third one, the power to serve. Ito yun. No, how do we serve? How do we serve? Natutunan na natin yan last 2 weeks ago. Ano yung 2 weeks ago? Ano yung talk niya 2 weeks ago? Talk number 4. Ano yung talk number 4? Yan. Ha? Ano ito?
Sister Leonie, hanap ng hanap sa kanyang logs. Sige, sister. Hanapin mo nga yung talk na gawin na yan. Baka naka-absent ka na. Ha? O wala ka pang absent. Naku, perfect attendance, may libreng jacket. Hindi, joke lang. Pero sigurado ako may gift ang perfect attendance. Yung kaya absent. Yeah! Galing. Ha? Ano yun? Ha? Tama naman! Hindi ba? Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Oh, isa lang ang tatandaan ko dyan. Sino ang kapwa mo? O siya. Eh, paano kung may sakatabi mo? Napakaswerte naman na may nagsakatabi mo. Dalawan to. Huwag niyo papagraduate. Ha? Sino? Isa lang tatandaan ito kasi pag-iisipan mo yun eh. Oh, sige, loving God. Idealistic. Ha? Pero sabi, maraming ko yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyo. Sino yung kapwa mo? Family ko. O kaya iba yung pamilya lang ang tulog. Di ba? Sino? Naku, wala pa nag-graduate dito sa batch nito. Sayang. Mukhang mga magagaling pa naman. Sayang, malaki pang may pag-premo ngayon sa graduation. Hindi. Ha? Sabi ng Panginoon, kahit sinong nangangailangan, siya ang kapwa mo. Kahit sinong nangangailangan, yun ang kapwa mo. Yun ang mamahalin mo. Hiratan mo. Diba? Kasi minsan pinag-iisipan natin, tsura na ito, mukhang di totoo. Pwede pagbibili lang mo naman. Ako ngayon na lang. Pinag-inig tayo ba? Ano ba? But the Holy Spirit gives us the power to serve. No, later on, gusto niyo makakuha ng superpower. Nakakatawa din yung jogging. Nakakatawa kayo lahat, ha? Sino gusto makakuha ng power? Yan, isa lang. Ha? Makilista lang, ha? Hindi, hindi. Sabi kung ayaw nyo, wala tayong magagawa. Hindi ba? Pero hindi. The power to serve, yun ang pag-uusapan natin ng parang matapos. Hindi tayo matatapos at hindi natin yung pag-uusapan yan. Hindi ba? Yun ang unique. Di ba? Okay, sige bro, serve kami. But how? Bigyan mo naman kami na something. Di ba? And of course, the Lord is very generous. The Lord is very generous. In fact, napag-uusapan natin kung ano mga kapangyarihan yan. Nga? Oh, yun. May picture pa yun. Picture. Okay. Okay na. Yeah. Gifts. Hindi lang na power. Gifts pa. Sige dito magkaka-birthday lang. Tapos pa. Wow! Birthday. Ngayon! Happy birthday to you. Just. Happy birthday to you. Happy birthday. Kailangan na para kumpletuhin. May handa. Ay, dahil yun na wala handa. Kami ang magpapakain. Batang-bata pa rin, sister. Totoo talaga, birthday na ngayon. Kung sarap naman, umaten pa rin. Ikaw rin, sister, birthday mo rin. Grabe. Para si Karen David at saka si Naika. Nakapakinig ako sa'yo. Nakananggas ako sa trangkaso sa atake na lang namatay. Sister, kailan ako nag-birthday? Bukas naman! Tama. Hanggang alas 12 tayo. Buti na lang ang birthday ko.
regalo sa si Ron? Mapakasecretive naman ito. Kala ko naman eh. Hindi, tanong ko lang. Hindi naman ipapangay. Basta yung regalo. Siyempre, di ba, pag tayo nag-birthday, gusto natin may regalo. Di ba? Kahit di na natin sabihin. Amen, di ba? Tama mo, kahit hindi niya sabihin. Ha? Makakala mo, okay lang. Pag sabi wala. Hindi. Oh! Ngayon, kapag may regalo, sino dito ang niregaluhan ng isinipid na sa cabinet? Hindi binuksan. Sino? Ano ba yung regalo? Baka naman eh, pagbukas mo doon eh, perang magkasabot eh. Ah? Ano? Ano ba hindi ko lang? Wow! May gano'n na. Sige, maganda yan. Okay. Enjoy. Siyempre, di ba gusto niyo eh? Gusto niyo binubuksa yung regalo, amen? Ha? Ganun din. Ang Panginoon may mga biyaya sa atin, may mga regalo sa atin ngayon. At, no, habang pinagdaraanan po natin kung bawat isa na ito, kung meron po kayong mga panulat o kaya cellphone, ilista niyo po yung gusto niyong matanggap. No? Habang pinagdaraanan natin, use this as an opportunity to ask the Lord. No? And also, tingnan niyo, Lord, gusto ko to. Gusto ko magkaroon nito. So that I can serve you. So I can serve my neighbor. Yeah? Okay. Skipan na natin yung ibang part. So, charismatic gifts, so we're focusing on the charismatic. We're focusing on the charismatic gifts. So, 9 charismatic gifts, ano? Diretsuhin na po natin. Wisdom. Ano? Wisdom, ano? Isa po sa pinaka magandang biyaya. Ano? Ako po, nung katulad niyo po, nag-CFP din ako. Ilan ba hiniling ko? 4. No, 4 po yung hiniling ko dito. So, pwedeng marami. No, pwedeng hindi lang isa. Pwedeng lahat kung gusto niyo po. Ano? Kasi, ang sabi lang naman ng Panginoon, ask and you shall receive. Hindi ba? Kaya sabihin ng Panginoon ko, Lord, bakit wala ako natanggap? Hindi ka naman humingi sa akin. You just ask with your whole heart, ask in faith, and you shall receive it. Lord, yun ang maganda sa biyaya ng Espiritu Santo. No? So what is wisdom? Ano? Think of it as, alam niyo po yan yung sa pagpapasya niyo sa bawat araw. Hindi ba? Sa pagpapasya niyo sa bawat araw, yung nalalaman niyo kung ano yung parang pipiliin ng Panginoon. Di ba? Yung parang, Lord, if you are in my shoes, di ba, ano po ang pipiliin mo? Yun, that's wisdom. Di ba? Meron ba pagpapasya? Ano lang simpleng pagpapasya? Magagalit ka ba o hindi? Ganun ka simple kasi even anger, di ba? Si Lord, nagalit din siya because that is also a right emotion at the right time. If you want the right result, di ba? But would you choose to be angry? Di ba? Or would you choose to love this time around? Would you choose to forgive? No? Or would you choose to teach? Di ba? Would you choose to go or walk away? No, that's wisdom. Lord, kung ikaw ang nandirito ngayon, ano kaya ang pipiliin mo? That's wisdom. Maganda? Di ba? Napakaganda. Napakaganda. The gift of wisdom. One of the most famous personalities in the Bible na may wisdom ay si King Solomon. Di ba? Yung kanyang sikat na kwento. Yung sa dalawang nanay na nag-aagawan sa isang sanggol. Di ba? Ano sabi niya? Parehas claim anak nila. Oh, ano sabi niya? Bunutin mo ang espada. Anahatiin ko ang sanggol sa dalawa. Isa sa'yo, Sister Bing. At isa sa'yo, Sister Gioni. Parehas kayo kung ano yung nanganak. Parehas kayo nanganak. Parehas kayo isa sanggol. Parehas kayo nabuntes.
Ano ginawa niya? Pinahati. Ano sabi ng isa? Sige, hatiin mo. Tigisa kami. Pantay eh. Di ba? Oh. Ano sabi ng isa? What? Ibigay mo na lang sa kanya. Mabuhay lang ang bata. Di ba? I mean, that's a classic example. But we see, perhaps we don't see situations like this every day. Kasi basta nagde-desisyon lang tayo. Diba? Kita mo yung dalawang anak, nag-aaway. Sige na siya. Siya. Hindi! Paras kayo pa doon! Yan ang pinakamadali eh! Iimbestigahan mo ba? O, diba? Para yun yung parehas. Wala ka amin. Brothers and sisters, wisdom. It's very good, you know? One of the things I asked, I prayed for, wisdom. Oh, number 1 na yan, ha? Kung gusto niyo, lista niyo na. Bakit niyo nilista? Kasi during your pray over session, no, habang inaaya kayo, pwede niyo ibulong dun sa facilitator niyo. Bro, sis, ipag-pray ko po, gusto ko po ito. Ipag-pray niyo kung matanggap ko. And then when they start praying, ka lang naman, mamaya diniscuss namin bago tayo magsimula, ano? And ask in faith. Ask in faith. Knowledge, number 2. Oh, ano ba yung knowledge? Pag ako nag-graduate, naging member, ako tutok dyan. Ha? Hindi ba? Kaya-kaya ko ipaliwanag yun. Oh. But, what's happening there? Because of the Holy Spirit, now whatever comes out of your mouth comes from God. Hindi ba na parang nakikipag-usap ang Panginoon through you? Ganda. Gift of knowledge. Okay, ano pa? Number 3. Faith. Yan, no? Bro, ano magkakaiba? Lahat naman po kami may pananampalataya. Ano ba? Saan pinag-usapan ng pananampalataya? Talk number? Yeah! Si Sister Leonie talaga. +5! Kumpara lang tayo. Eskwela. Ha? Tama! Talk number 3. Diba? Repentance and faith. Hindi sapat na ikaw ay magsisi lang. Kailangan ikaw ay maniwala. So what's the difference? What is this gift of faith? Now, this gift of faith is so special, no? Na people come to you at sinasabi sa'yo, bro, sis, ipag-pray mo naman ako kasi alam ko pag ikaw nagdasal, dinidinig nila. May mga nilalapitan na yung gano'n, di ba? Alam ko malakas ka kay Lord. Yeah, di ba? Because you know them, you see those people, they proclaim answered prayers. Di ba? Because they so much believe in their prayers na kahit imposible, no, the Lord will find a way. The Lord will make a way. Ay, imposible. Maniwala tayo sa Panginoon. Alam mo yan, kahit imposible na, hindi, kaya ni Lord. Mangyayari yan. Di ba? Yung lagi yung siya yung source of your hope. Ayan. That's the gift of faith. Pag sinabi mo sa burol na yan na ikaw ay mabuwan, mabubuwan yan because of your faith. Ha? That's how powerful. Napakasarap na magkaroon ito. Dahil no matter what's happening to your life right now, remember again, it's not for you. It's not for you. But it's for the people that you will serve. Amen? Ha? Huwag mong iisipin, ikaw ay nag-aalam ng mga ito. Gusto ko to. Gusto ko yung gift of knowledge. Para kapag ako ay tatayo dito sa gitna sa kurba, tapos meron ako mga speaker, tapos may taga-collector, magsasalita na. Ha? Hindi ka na! Ha? Kasi magaling ka magsalita. Ay, pwede ka na mag-collector gano'n. Ha? Hindi. The power nila is the power to serve. You don't use it for yourself, but for others. Remember, yun ang pagkakaiba sa regalo ito. Ikaw ang tatanggap, pero sino makikinabang? Iba. Iba.
release nito. Lord, fill mo ako nito. Hindi ganun. Gift of healing. Pagpapagaling. Kaya I have a story for you. No? Yung mother ko, no, 78 years old na siya ngayon. Nung bata pa lang ako, sana mo napakatanda ko na, no? Bata pa rin ko. No? Lagi sumasakit ang tiyan ko. Lagi sumasakit ang tiyan ko. Tapos tulad ako, sakit na yan! Ewan ko kung na-experience mo yun. Ako na, madalas. No? Pag nangyari na yun, gagawin ng mother ko, pupunta sa altar, kukunin yung mga, langis-langis. No? Sa langis galing, di ba? Kung El Shaddai o sa parokya. Tapos nalasay ka mo. Tapos habang nakaupo ako doon sa trono, ihipuin yung niya ko, tapos kukurusan. Habang kinukurusan niya, umukusan ng dasal. Hindi ko maintindihan. Kasi, sakit! Mamaya, hindi magtatagal. Wala na. Tapos mamaya, syempre, bibili rin siya ng, tayo mga gamot, di ba? Wala. Kunin ko ng nanay ko. Medyo lumaki na ako. Topics na. Tumira na naman. Sumapit na naman. Siyempre, hindi ka na pwede. Maatuwal ka pa ba June ng college? Hindi na. Hindi na! Hindi na ako matay. Mag-isa na naman. Sakit na. Siguro gagawin ko. Naalala ko. Nanay ko. Hari ko yung kuha ko. May nakita din ako. Langis. Saan rapa eh. Biyan ko. Nasaan din ako. Pagaling mo. Wala nangyari. Masakit pa rin! Kahit na nagkamit ka! Kahit na puso binuso ko! Wala effect! Wala effect! Ano ibig sabihin? Meron talaga ng mga tao na pinagkakalooban ng gito. Hindi ba? Yung mga sikat na ganyan eh. Sino yung mga sikat? Sila Father Jericho. Sila Father Raura. Marami pa eh. Marami pa. Di ba mga pinupuntahan, mga, alam mo yung nagdarasal, di ba? Bawat ka, sulok-sulok ka ng pantay ng aking katawan, ang ganyan. And you would really see people lining up and proclaiming, testifying na napagaling sila. Gift of healing. Beautiful gift. Beautiful gift. What else? Gift of miracle. Ano sabi niyo kasi ng Torah ka? Wala! Wala na! but that's a gift of the Holy Spirit. If you have so much of the gift of faith, di ba talaga hindi nababali ang gift of faith mo, and the Lord used you, then miracles can still happen. Isipin niyo, paano nagkakaroon ng mga santo? Diba? Ngayon, may mga nagpo-proclaim pa rin saints because may mga miracle pa rin nangyayari. That means it's still possible. No, it's still possible if you have faith. Okay, what else? Number ano na yan? Number 6. 6 na nga ba? Parang 6 na. No? Prophecy. Ha? Si ano to eh? Si Joseph the Dreamer, kung sino man yan. Sigurado siya yan. Di ba? What's the gift of prophecy? Punta ka sa Quiapo, may kubol, may bola. Paula po! Yun ang prophecy eh. Yun ang alam natin prophecy, hula. Hindi ba? Hula. No, but the prophecy, brothers and sisters, is a special gift of the Spirit that allows you to see through events. Di ba? May nangyari ganito, but you don't see it as a plain natural event, but it's the Lord telling you something else. No? Joseph the Dreamer, di ba, is one of the classic examples of having a gift of prophecy because he was able to predict 7 years of plenty and 7 years of famine. Di ba? Kaya nga, kaya di ba yung kwento sa Superbook? Hindi ba? Nung lahat marami silang ani, pumunta sa kanila, wala nang maani ang lahat ng buong Egypto. Nagpunta lahat kay Joseph, no, the governor of the land at that time.
Dahil wala na silang makakarap. Because he predicted it. 7 years of plenty, sige, masagana tayo pero tayo magimba. Dahil tayo maganda sa 7 taong pagtagtuyot. No? And that's what happened. And this gift of prophecy, is, I believe, not a usual gift, a rare gift that allows you to see, di ba, kung anong nangyayari sa mga, may nangyari Lindol, or I don't know, you see things being told by the Lord. No, you hear the Lord through these events. No, so that's one of the gifts of the Holy Spirit. The next one is one of the gifts that I also prayed for. No, nung nag-CLP ako. Discernment of the Spirit. So what is discernment of the Spirit? Discernment of the Spirit, ito yung nalalaman mo kung ang desisyon mo, kung ang bagay na ito ay makapaglalapit sa iyo sa Panginoon o makapaglalayo sa iyo. Yan. No? For example, I don't know, trabaho, kunyari sa Manila, no? Kaya trabaho sa ibang bansa. Walang tama o mali. Di ba? Walang tama o mali. But you ask the Lord for the gift of discernment. No? Not just for you, but for your family. Diba? Kasi pwede ang trabaho sa ibang bansa ay malaki ang kita. Pero, ikaw ay malalayo sa pamilya mo. Ikaw ay magiging mahina sa tukso. Okay, malayo eh. Hindi ba? Pag naman nandito, kasama mo lagi, medyo maliit minsan ang kita, away mo kayo. Hindi, things like that. It's not always perfect, di ba? Hindi laging isa lang ang pipili, isa lang ang tama, isa ang mali. Hindi. But discernment of the spirits allows you to see, kasi minsan ito paano, sometimes there are things na pinapakita sa iyo ng Panginoon. Or pinapakita sa iyo. Ang ganda. Uy, opportunity to, maganda to, makakatulong to. Pero minsan, hindi natin napapansin, patibong pala ng halaga. Diba? Uy, magkakakitaan to. Simple, ganyan. Sa dulo, illegal pala. Nakapaglayo pala. Nagkapera ka pala. Nagsugal ka pala. Ano yung things like that? Hindi ka basta at the first opportunity, okay, go ako. Diba? Discernment allows you to see, Lord, ito po ba? Makakapaglapit po ba sa akin? Yung po bang extra oras na mabibigay sa akin, ito, magagamit ko ba sa pamilya? O baka naloko na kayo? No? It's a beautiful gift, brothers and sisters. It's a beautiful gift. Discernment of the spirits. And finally, ito yung dalawa, magkakaiba to. The gift of tongues, which we want to do tonight. Tama ba? Yan, gusto natin gawin to. No? The gift of tongues is one of the most special gifts. No? Sige, tapusin mo rin natin. Tongues, and the next one is the interpretation of tongues. Saan po ibig sabihin niya? No? Focus tayo sa gift of tongues. The gift of tongues, una, ano muna yan? Sino na ang nakakita sa inyo or nakapanood sa inyo kay Brother Mike Velarde? El Shaddai. Naalala niyo siya? Yan sa TV, di ba? Narinig niyo siya lumanood? Yan. Sino pong El Shaddai ito? Meron? Wala. Okay. Okay lang naman. No? Yung po ay tongues. Hindi, yung ano yung sinasabi niya. Hindi ko naiintindihan. Di ba? Hindi ko naiintindihan. The gift of tongues is pretty much, it pretty much originated doon sa kwento kanina. No, yung mga disipulo na nagkaroon ng bolang apoy at nagsalita ng iba't-ibang wika. No? Sa atin, anything that we don't understand, yun po yun. And then, paano yun? Bakit ako nagsasalita ng bagay na hindi ko naiintindihan? Mamaya po, pagkatapos sa ating pre-over session, tuturuan ko kayo ng spontaneous praising. No? Kung ano po yun hindi nyo pa po naririnig sa couples kasi hindi pa po nila ginagawa. Ngayon pa lang natin gagawin. No? Kunyari,
Nagsisimula tayo mag-worship, no? Bago yung kanta nilang masisigla, tatawag yung worship leader, purihin natin ang Panginoon. Tapos iiyaw lahat ng couples. Praise Jesus, glorify your name, praise Him, hallelujah. No? Things that we understand, Jesus, you are Lord, oh God, you are King. You're King of Kings, you're Lord of Lords, you're Messiah, you're our salvation. You're a Savior of God. Naiintindihan natin lahat yun. Spontaneous praising. But the gift of tongues is when we receive the Holy Spirit and we just let ourselves be consumed by the Spirit. Ano po ibig sabihin nun? We don't normally talk in a way that we understand. Hindi tayo nagsasalita ng mga bagay na naiintindihan natin. Bakit? I'm not an expert. No? I'm not an expert in explaining the gift of tongues. But for me, if we do the gift of tongues, if we ask for it, and if we manifest it, para tayo nagpupuri na diretso yung kaluluwa natin. Parang ano yun, binabypass na yung isip mo. Hindi na dumadaan doon yung kaluluwa mo, dumidiretso na sa ating Panginoon. No? So, bakit special? Number one, no, we call the gift of tongues the gateway of all gifts of the Holy Spirit. Ano ba yung gateway? Yung nasa Cubao. Ano ba yung gateway? Hindi. Ano ba yung gateway? Tarangkahan! Di ba? Yung parang, yung gamit ng salita yun. Di ba? Gate. Di ba? Gate. Pag binuksan mo, pwede na pumasok. Di ba? The gift of tongues is the gateway of all the other gifts of the Holy Spirit. So, kung meron po kayong ilista sa listahan nyo na nasa isip nyo, nasa sulatan nyo, gift of tongues. So, paano po yun? Yung gift of tongues, para kang magsisimula. Ang para sa atin, pinakasimple na pagsisimula ng gift of tongues, you say, Hallelujah. No, you say, Hallelujah. 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 Bilisan nyo, bilisan nyo. Hallelujah. 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 It forms. You just, sabi ko sa'yo, consume, di ba? Pag sinabi consume, yung parang kumikit ka, tapos wala ka nang pakialam sa kahit sinong katabi mo. You don't care because what you know is it's just you and the Lord. And if it's just you and the Lord, you just shout, you just give everything you have for the Lord. No matter how crazy it sounds. What's beautiful in that? If you don't know it, if you don't understand it, the devil, the enemy, doesn't understand it. And what he doesn't understand, he cannot destroy it. Di ba? Kung hindi naiintindihan ng kalaman mo, hindi niya kaya sirain. It's just your soul reaching out to God directly. No? I hope we do it later. No, mas bibigyan ko po kayo ng pagkakataong ma-practice yan mamaya. No? But for now, you ask for it. That's what I am asking of you. No? When you are prayed over later, ask for it. Ask for the gift of tongues. Okay. Desire and ask for the gift of tongues. Ayan, no? Start with your own words. Di ba? Lord, I praise you. I thank you. Ano yung maganda yun sa dulo? Resist the temptation to think that it is just you and not the Holy Spirit. Ayan. Hindi ako lang hindi. Pangit yung sounds ko. No. Again, Holy Spirit, you ask for it. Lord, I ask that you grant me the gift of tongues. No? And the important thing here, kailangan ikaw magsimula. Hallelujah. 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 Later, we'll do it. Okay. So, the power and gifts are already in us the day we were baptized. Ayan, sinamulan na natin yan kanina. Alam na natin yan. Enkindling of the gifts and power of the Holy Spirit will be in the form of a pray-over session. Ayan. So, ano na? Ano na gagawin natin? Ito ang ating susunod na part ng ating program ngayon ay ating
Siyempre, we want the Holy Spirit to be with us, di ba? Siya yung manguna sa atin. Kaya biglang galing ng music nito. Bigla na sila naganda. Kasi siyempre, sila tumutugtog. Ha? Diba? Ngayon, habang kumakanta tayo, kayo nakaupo lang po kayo dyan. No? Hindi, sige. Yung po mga magsisi-CR, pwede naman. No? And then, while we are asking for the Holy Spirit, no? Idiretso po natin yan sa magkakaroon din tayo ng commitment to Christ. Meron naman po tayo. Meron. So, anong gagawin natin? Again, the goal is empowerment of the Holy Spirit. No? So, we'll start with the general pray-over session. Start po ako, ipag-pray ko kayo, and then later on, pa-flash po natin yung commitment to Christ. Ano po yung commitment to Christ? Yung commitment to Christ, parang kung Pentecost. Naalala niyo po, kapag Pentecost Sunday, tinatanong tayo, di ba, sumasampalataya ka ba? Yung parang I believe in God. No? Parang yun lang po yun. No? And then, di ba, kakanta na, Ayan, parang ganun lang po. We're recreating that scenario of a Pentecost session. And then after which, isa-isa na po kayo kukunin. Parang bakit na turtle. Mali. Nagiging ako na. Pagkatapos ng prayer po, sorry. Okay, erase. Okay, so I'll start the pray-over session, no? And then, you continue praying, no? I will tell you this, no? Pag sinimulan nyo yung dasal, use the next, hour or 30 minutes para ituloy mo yung pakikipag-usap mo sa Panginoon. Maybe, when was the last time na kausap mo ang Panginoon? When I say kausap ang Panginoon, kahit katabi mo yung asawa mo ngayon, kahit si sister, alam ko, inaalagaan mo yung napaka-beautiful baby. Boy, girl, boy, tulungan ka mo sa problem na. Hindi ba? You talk to the Lord, di ba? You continue to talk to the Lord. Use this as an opportunity. Kaya yung ating music me, tuloy-tuloy yan nakakanta ng mga solemn songs. Para ngayon you get to that moment with the Lord. Di ba? Commune with Him, talk to Him. Just let Him inside your heart. No, tapos, one by one, i-usher kayo, i-usher kayo ng mga facilitators nyo, no, sabayan, bawat mag-asawa, kukunin, i-guide na kayo papunta dun sa, yung designated na mga areas, kung saan kayo pray over. As much as possible, look away from it. No focus doon sa ating Panginoon, no? Close your eyes, no? If better, no? So that you continue your prayer. You pray over kayo, and that there will happen yung ating empowerment with the Spirit, no? It should be a beautiful prayer. Hopefully, it's as personal as it gets, no? Dahil, di ba, out of your one-on-one sessions, no? Naalala niyo yan, yung mga one-on-one, nag-usap kayo, kamusta ka na, ano na yung nangyari, simula na nagsimula yung ganyan. No, hopefully, if you have confessed some of your sins, no, minsan ibubulong pa niya yun, Lord, we ask for forgiveness sa datong kasalanan niya. Help with this person, ganyan. Yung mga pinagdarasal nyo, di ba, all of the things that are important to you that you're praying for, they're gonna do it there. Anong gagawin nyo habang pinipray over kayo? Nothing. Just empty yourself of anything that will come to your mind. Empty yourself. Empty. No? Parang kung may naman ka, itapon mo. And let the Holy Spirit fill you. No? Kasi huwag kang magkaroon ng kahit anong expectation. But just tell yourself, Lord, fill my cup. Lord, empty my cup and fill me with your new Spirit.
Lord, empty my cup and fill me with your new spirit. Ganun lang. No? And you may want to listen, you may want to pray on your own, but you just feel yourself parang tapos ibukan niyo yung kamay niyo habang ipinapatong dito. Ganun din yung gagawin natin when we start the session. Bakit? That's a sign that you're opening yourself to the power of the Spirit. Diba? That you're opening yourself to the power of the Spirit. Okay? What else? Yeah. Okay, so God offers a new life. You experience your own Pentecost. No? And of course, the Blessed Virgin Mary. Diba? Pray the Hail Mary. Diba? Pray the Hail Mary. I think they're gonna later na yan. Okay. Okay. Iinom pala ako. Okay. Are you ready, brothers and sisters? Okay. So, kung ready na kayo, again, you sit up straight, di ba? Try to, alam mo yun, just, kalimutan mo muna yung asawa mo sa tabi mo ngayon, di ba? Kay Lord ka muna. Okay? Okay, Lord ka muna. You just feel the presence of the Lord fill you. And let us start this, with a beautiful sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O Lord Jesus, clearly, we cannot do anything if we don't ask for your Holy Spirit. Which on the day of your ascension, you told us that you needed to come back to the Father so that the Holy Spirit will pour and flow unto each and every one of us. And Lord, we hold you to that promise of yours. Lord, let your Holy Spirit pour and flow unto each and every one of us right now, Panginoon. Itong mga tinawag mo, Panginoon. Bawat isa sa amin, lalo tingin, mga kapatid namin, Panginoon, na nagsimula na aming CMT. Tinawag mo, Panginoon. Sa dami ng mga tinawag mo, tumugon sila, O Diyos. At nandirito sila. Nauuhaw sa iyo, Panginoon. Gusto ka bang makasama? Gusto kang makapiling, Panginoon? And Lord God, there's only one thing that they desire of you, Lord God. That peace in their heart, Lord Jesus. Lord, walang yaman, walang material na bagay, walang pleasure dito sa mundo ito. Ang makapagpupuno, makapagpapatanggal ng uhaw na yun, Panginoon. But only your Spirit that will give them the life that they've never lived, that they will give them the fullness that they've never felt, Lord God. And Lord, we ask that you let your Holy Spirit pour and flow each and every one of us, especially our CLT participants, this very moment, this very second of God. Holy Spirit daw ay like natin. Friend, defender, counselor, helper, advocate, comforter. When we receive the Spirit, we gain, siyempre, dito yung union with God, a new nature, power to serve as Jesus' witness. Okay? Natanggap niyo na ba yung siyang na gift? Natanggap niyo? Siguro sa ngayon, hindi pa siguro ngayon sa ngayon. Ako kasi, kailan ko lang natanggap. In church na po ako dito. Natanggap ko last
last month lang, yata, yung nagagawa dito, nag-worship dito, natanggap ko yung tax. Ano yung tax? Narinig. So, yun yung pinaka-the best na gift. Siguro, hindi pa time na matanggap nyo. Kung may tanggap na po kayo, ngayon, mas mabuti. Pero, yun lang, sana magpatuloy nyo yung pag-serve kay God. So, yun nga, empower the Holy Spirit. So, empowered lang po natin yung Spirit na tanggap natin. Kanina, habang nag-aaral tayo ng Holy Spirit na yung Holy Spirit, kumbaga, naramdaman ko siya. Bigla na lang ako nanginginig. Bigla akong lumuluha. Yun, para akong binubuhusan ng maraming tubig. So, yun yung Holy Spirit. Para ginabayan niya po tayo. Kayo din ba naramdaman ko? Yun. Galing, no? May sakit si brother pa yun na kumbaga, binigyan siya ng banal na spirito ng kalakasan para sa inyo. Okay? Okay? Early bird? Ayun? Sabi natin yung Holy Spirit na ibigay sa atin, pinagbalot sa atin ni Lord. Sa kanan nanganganak ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, muli pinupuri ka namin, nakikita ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sapagkat isang karangalan para sa amin ngayong galing ito na pinagkalooban mo po kami ng iyong Holy Spirit, Panginoon, na magagamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Lord, maraming po salamat sa inyong presensya, Lord. Naliwanagan kami, Panginoon, muli ng buhay yung amin na namatay na Holy Spirit, Panginoon, ngayon. Niluluwalhati mo kami, Lord. Maraming salamat sa mga pagkain na nangyayari niyo, Lord. Dawa pagbigay sa amin ito ng kalakasan, kagalingan sa aming mga nararamdaman sa Panginoon. Lalo din, Lord, mabusog yung aming Holy Spirit. Panginoon, sa gabi ito, naway pakaingatan mo po kami habang kami ay naglalakbay patungo sa ating bawat tahanan, Panginoon. At Lord, naway matatnan namin yung aming mga mahal sa buhay na iniwanan natin pagsamantala na nasa mabuting kalagayan. Panginoon, nawa ay kayo nawa ang maghahari sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay ang samot na langit sa pangalan ng na si Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. With the